Sa wakas ay nangyari na ang hinahangad ng karamihan, ang magkaroon ng gamutan ang pamilya ni Ate Ninya. Breaking up, making a mess of an all good life. Kamusta naman ang interview sa'yo ninyo? Ayos naman po. Okay naman? Sa'yo Ate Ninya? May halos po yung kausap ko po si Kuya. Oo. May gabata ako, saka parang gusto ko nang pigilan si Kuya eh. Ayaw ko nang kasing marinig pantuglo sa tatay po. Yun po, nasabi ko rin naman po sa kanya. Kasi po, kagaya po gabi, hanggang umaga ho kong gising. Dahil nga mula pa noon ay alam nating lahat na talagang ang kinakailangan hindi lang ni Ate Ninya maging ang kanyang mga anak ay mapasailalim sila sa isang gamutan para nang sa ganon matulungan silang lahat na mabura ang lahat ng masasama na alaala. Ang totally damaged talaga ay si Ninyo. Siya talaga yung nakakaawa na talagang sobra-sobra yung naging damage na naidulot ni tatay sa kanya. Then si Leia ay may mga nalaman din kami kala Ate Lindy din. Then sabi nga ng psychiatrist ni Sir, si Leia naman kahit paano ay meron pa siya sa part na malilimutan niya pa yung mga nangyari noon. May mga part pa na ganun. Pero nagulat din ako sa sinabi nila Ate Lindy na may napapansin pala sila kay Leia na maging ang teacher niya na si Leia daw minsan ay nagsasalita mag-isa. Sabi ko, sino kaya kausap to? Tingnan ko doon sa terrace, wala naman po. Ngayong araw ay samahan nyo kami na alamin kung ano nga ba ang kabuuan na magiging resulta ng check-up ng pamilya ni Ate Ninya. For this to be December 17, araw ng Miyerkules. Nakatanggap kami ng isang message na ngayong araw daw ay naka-schedule pala sila Ate Ninya sa isang psychiatrist sa bayan ng Rosario. Kaya kami naman ng team ay nagmadali kami na pumunta sa kanila para nang sa ganon ay masamahan namin ang pamilya ni Ate Ninya dahil masaya ang aming team na magkakaroon na sila sa kauna-unahang pagkakataon ng check-up na magkakasama. Someone that you used to be before you was buried in responsibility. I know it's hard to see all the things that you could never be. Written in the stars and embroidered in your name, but never was. How it hurts to know. Guys, magandang araw sa lahat. Muli, nagbabalik ang aming team, Team Marcos, at kasama ko ang dalawa nandiyan sa likod. At ngayong araw may mission kami. Kaya ayun, gusto ko sana ngayon muna magpahinga muna kami. Pero ayun nga, may biglang schedule. Kumbaga, sa madaling salita. So si Ate Ninya ngayon ay schedule nila para sa psychiatrist. Kaya yun, sasamahan natin sila. Kumbaga susunduin natin para ihatid sa pagkakaalam ko PNP. Doon gagawin sa PNP ng Rosario. Kaya sakto, alauna pa naman yun. Ang oras naman ay 12 na, nandito na kami. So may isang oras pa, abot na abot pa yan. Kaya tara, samahan niyo kami sa magiging lakad namin ngayon nila Ate Ninya. Hindi ko lang sure kung sino yung gustong sumama naman kay Ate Ninya o samahan siya. How it hurts to know. Mabuti na lang din talaga ngayong araw, timing na timing din. Kasi yung biyahe namin, sakto lang yung panahon, hindi umuulan at hindi rin sobrang init. Dahil alam nyo naman na mas nakakakilos kami ng mas maganda kapag ganito lang yung panahon, yung walang ulan. But you refuse to be, stalks you in your dreams and makes bitter what is sweet. You grind your teeth at night, never ending loop like you're on. Tara, check natin, nandito na kami kung ready na si Ate Ninya. Si Ate Lindy, naka-ready na siya eh. Si Ate Lindy yung nag-inform sa akin guys na ngayong araw yung check-up ng mag-iina.
ready na sila ninyo. Inyo, dalang mag. Oh, para kung magano ah. Ba't ganyan yung pinasuot sa'yo ni mama mo? Okay, ma'am. Ayan, tingumingiti. So yun, nakausap po namin yung teacher ni Ate Ninya na marami na daw talagang natututunan sa Ate Ninya. Nakakabasa na siya ng mga basic. At may good news akong nalaman kay ma'am na si Ate Ninya pala ay magaling sa math. So sa madaling salita, may pinagmanahan si Ninyo sa math. At ayun, may mga exams din sila na ginagawa at naipapasa naman daw ni Ate Ninya. Kaya thank you kay ma'am at may natututunan si Ate Ninya. Then magbabakasyon sila. Ma'am, kailan po ulit ang balik? 19 yung last, tapos next year ulit. Okay po. Thank you. Thank you. Dito na lang kayo ninyo sa likod ha. Sama-sama kayo nila Tito Rans mo dito. Kaya Ate Ninya dito na kayo sa loob nila ate ano. May mga gamit lang dito. Paano kaya? Kakalungin na lang si Ining? Ha? Sige. O sige, sa ano si ano sa gitna, si Nini. O sige, pasok ka na, Ni. Dahan-dahan. O diyan ka sa gitna ha. Yan. Good news sa Ate Ninya yun ha. Marunong ka na pala magbasa eh. Yan. Si Ining, ganda ni Ining. Oh. Per tayo ni. Ining, per tayo. Per tayo. Tao siya oh, marunong nang tumawa. Tubig. Tatapo na. So Ate Ninya, malapit na pala matapos yung school mo no? Sa 19 na lang. Tapos na ano? Pero at least may natutunan ka na. Kasi ninyo? Sa likod. Okay. Kay teacher mo na mismo ko narinig, di ba? Naipapasa mo pala yung mga exam eh. Marunong ka na, madali ka daw matututo ng English. Sabi ni ma'am. Pati sa pagkukwenta, marunong ka naman pala. Luloko mo naman kami. Sampa lang po eh. Ha? Sampa lang. Tsamba. Halos mag-aalas 12 na nang magsimula kami magbiyahe patungo sa bayan ng Rosario. Dahil nga alauna yung schedule nila. Kaya kinakailangan namin magmadali upang nang sa ganon hindi rin naman kami malate. Old days, I used to think I'm the problem. That I was way too sensitive. At ayun nga, nang marating namin ang bayan ng Rosario ay halos mag-aalauna na. Nasaktong-sakto lang yung naging biyahe namin dahil hindi kami na late. I realized we were different types, carrying a different tree. So guys, nandito na kami ngayon sa PNP. Ayan, at nandoon na sa loob sila Ate Ninya, sila Ninyo at sila Lea. Nandoon na sa loob. Ayan, dito sa Rosario, Batangas. At mas minabuti na nga namin na hayaan na lang sila Ate Ninya at ang psychiatrist na mag-usap ng masinsinan dahil mas makakapag-open si Ate Ninya kung wala silang nakikita na ibang kasama. Nila ano? Okay, so ngayon natapos na yung interview sa inyo, no? Opo. O, kamusta naman ang interview sa ninyo? Ayos naman po. Okay naman? Sa'yo Ate Ninya? May halos po yung kausap ko po si Kuya. Oo. May gabata ako, saka parang gusto ko nang pigilan si Kuya eh. Ayaw ko nang kasing manay nagpantaglo sa tatay po. Yun po, nasabi ko rin naman po sa kanya. Kasi po, kagaya po gabi, hanggang umaga ko kong gising. Bakit? Alas 5 na ako kung nakatulog konti pa. Bakit naman ganun? Kasi po akong nangarap ko tungkol sa tatay. Kasi po ang tatay po nakayakap po sa akin. Para pong sa akin po, totoo. Eh, ang nakayakap pala si Lia, natagtag ko po yung kamay. Sabi ko, pasensya, kakala ko totoo talaga. Akala mo si tatay. Ikaw naman Ninyo, yung mga sagot mo naman, sumasagot ka naman ng ayos. Sinagot mo Maraming naman po lahat. alam yan. Ha? Bye-bye ho yan, kaya nang alam yan. Maraming alam na. Yun ho, doon. Nagsusumbang ho ang totoo. Nasabi mo lahat sa kanya? Ay sumbong mo lahat?
So guys, kasi nandito na lang kami sa gilid kasi sila ay may lakad pa din mamaya. So kausapin ko lang saglit sila Ate Ninya. So yun nga, nasabi nung psychiatrist na ang totally damaged talaga ay si Ninyo. Siya talaga yung nakakaawa na talagang sobra-sobra yung naging damage na naidulot ni tatay sa kanya. Then si Leia, ay may mga nalaman din kami kala Ate Lindy din. Then sabi nga ng psychiatrist ni Sir, si Leia naman kahit paano ay meron pa siya sa part na malilimutan niya pa yung mga nangyari noon. May mga part pa na ganun. Pero nagulat din ako sa sinabi nila Ate Lindy na may napapansin pala sila kay Leia na maging ang teacher niya na si Leia daw minsan ay nagsasalita mag-isa, kinakausap ang sarili. Kaya, ikaw ba napapansin mo sa anak mo yun? Opo, minsan po ako sa loob naglilinis bahay. Dinig ko po siya tatawa, magsasalita, maglaro tayo. Sabi ko, sino kaya kausap to? Tingnan ako doon sa terrace, wala naman po. Ibig sabihin, noon pa yan, matagal na? Opo, ganyan. Kung nandyan pa si tatay o ano? Opo, ganyan. Noong pa ho. Kawawa itong Kaya mga bata minsan na. mo nagagarote po yung tatay. Kanina nung may sinasabi yung psychiatrist tsaka sila Ate Lindy, para kung, alam mo yun, para kung nanghihina yung tuhod ko na kawawa yung mga bata na na-damage ng ganito. Ito si Leia about dun sa ano, sabi nga ay may mga, yun nga, kagaya sabi ko, may mga part pa siya na makakalimutan niya pa lahat na nangyari. Pero yung naging damage sa kanya, nakaganyan nagsasalita pala siya mag-isa, na hindi ko alam yun. May ganun pala siyang sitwasyon. Oh, ninyo, ano naman mga sinabi mo dun? Sa mga nangyayari po. Lahat na nangyari. Kailan daw ulit kayo magkikita? Alam niyo ba? O sa 22 pupunta ulit tayo dito umaga. Alas 9. Ang babalik na lang ang pwede mo naman samahan natin niya kasi mga anak mo yan ay. Pero ang interviewin, gusto ng psychiatrist maka one-on-one ikaw. Ha? Mag one-on-one kayo ng interview ng psychiatrist pati si Leia, ha? Huwag kang magsisinungaling sa kanya. Ha? Kasi po, ang sabi po yun doon, ang mamay po, pag po gustong anuhin ho ang inay, magbula daw po ako sa tuklong. Pag tapos na, tatawagan na ho yung tatay. Ay, ganun. Kanina pala, sabi natin niya, parang gusto niya niyang patigilin si Sir Opo. sa pagtatanong. Opo. Kasi parang nare-refresh ulit sa kanya lahat na nangyari. Kasi aalalahanin mo yun, ano? Lahat ng tatanong niya sa'yo, Kagaya po aalalahanin yung mo. nagbalag po kayo sa akin tungkol po. Tunay po yung Kuya Marco. Na ano? Yung pong lalaki nagpakita ko. Oo, totoo yun. Totoo yun Pinakita ko na kay Ate Lindy kanina. O bakit? Kasi po, sabi ko din yung bukasan po may pasok po sila. Oo. Sabi ko, paalala ninyo bilang ina sa iyo. Pag may tuwawag siyang taong hindi mo kalala, huwag mo dadaisan. Mga gaganti kasi. Huwag Meron lalapitan. kasi pong ganyan. Totoo yun ninyo, ha? Kung yan man pananakot man o hindi, tayo ay mag-ingat, ha? Mag-iingat ka, ha? Kasi may mga ganyan na tao na baka may galit nga sa papa mo, kayo yung gagantihan, ha? Huwag naman sana. Papasko pa naman, nakakatakot lalo maggala pala. O, bago ang lahat, nagpapasalamat din ako kay Ma'am kalimutan yung pangalan. Sa DSWD, nagpapasalamat ako dahil ginawan din nila ng aksyon o tulong sila Ate Ninya, pakagaya nito, napakalaking bagay na ito, intervention na ito. So ikaw Ate Ninya, sa tingin mo na makakatulong naman yung pag-interview sa inyo? Opo naman. Nakakaluwag sa dibdib. Ano, kasi nasasabi mo lahat. Sabi po kuya, kung saan daw po kung kumukuhang kainin araw-araw. Sabi ko naman po, kayo po, nagdadala talagang lahat na. Bigas, pang-ulam, tira. Ay, kaya po sabi ko nga po sa Kuya Marco, salamat talaga. Opo, Kasi okay. ako naman po nagbabasa-basa na po. Sabi ko po sa kanya, gusto ko po matuto talaga po. Hindi naman po. Natuwa yung psychiatrist kanina, si Sir, na ikaw ay nalaman niya nagbabasa-basa, nag-aaral. Opo. Wow. Magaling daw po yun. Kasi sa atin niya guys, sabi ng teacher kanina, hindi ko lang na-record kasi ayaw ni Ma'am magpa-video. Pero lahat positive ng sinabi niya. Marunong na magkwenta, magaling sa kwenta, marunong na magbasa, may mga exams siya, napapasa niya lahat. Kaya natutuwa ako sa good news kay atin niya na may improvement na siya sa pag-aaral. Yun yung pinakang good news doon. Okay, so ngayon, paano? May lakad pa ba kayo? Wala po.
Mamimili pa yata sila ate, ano? Hindi ko po alam sila yata. Ano ba ang plano Sabi nyo? ko, bunutan po lang araw bukas. Hindi na talaga ako sasama kasi may klase po ako. Okay, bakit ako pinapatawag ng teacher ninyo? Hindi ko po alam. Kanino sinabi? Sa akin po. Anong pagkakasabi sa'yo? Sabi sa akin po. Yun nga, sabi na sa Kuya Marcos, mapumarito. Baka may problema ka sa school. Wala po. O bakit ako pinupunta? Hindi ko lang po alam kung... Sige, pupunta ako kasi gusto ko din naman eh. Opo. Para malaman ko kung anong ginagawa mo sa school mo. Ano? Gusto niya samahan ko pa kayo. Sa Sige. hapon. Okay. Pero ninyo ganito, lahat kami dito, pati mga manod, naawa kami sa'yo. Kasi ikaw nga, kagaya sinabi ni Sir, ikaw yung na-damage talaga ng sobra-sobra. No? Alam mo ba, sabi ni Sir sa mga sinabi mo kanina, parang gusto na niyang, hindi daw niya alam kung kakainin siya ng lupa dahil sa mga kwento mo. Siyempre nagulat din siya kasi hindi niya rin nakalain na may ganyan sa totoong buhay. Babalik ka dito ha. Sasamahan ka naman namin. Okay ba yun sa'yo? Lahat naman ang sinabi mo sa kanya, hindi ka nagsisinungaling. Hindi po. Totoo lahat. Sigurado? Lahat naman po narinig ko din kanina totoo talaga. Narinig mo talaga? Opo. Ibig sabihin hindi siya nagsisinungaling. Lagi pong taboy siya kanyang tatay. Para pong magamit talaga po ako. Kasi sa dami pong kasalanan sa akin tatay, hindi ko po talaga mabanggit lahat-lahat. Kaya minsan po nadadaan ko lang po sa sulat. Okay. Sabi, ate niya, ganito, kagaya ng sinabi ng psychiatrist, kapag kagabi pilitin mo, bago matulog na wala ka nang iisipin, ha? Yung maluwag na yung pag-iisip mo, ha? Kasi maapektuhan ka po kapag kaganon. Kasi po gabi po tulog ako talagang umaga na talaga. Akala ko po, ang ngarap ko kasi po para kung mamamatay ng hindi eh. Kasi tungkol ko sa tatay. Akala ko po hindi na talaga ako magigising. Alam ko ate niya medyo may hirapan ka sa part na tatanungin ka ulit nila sa mga nakaraan mo. Pero magtiwala tayo sa psychiatrist, ha? Sabi ko nga po sa kuya, kung pwede lang po hindi na po maghiring, gagawin ko talaga, ayaw ko na kasi makita po. Kaya mo, basta magtiwala lang tayo sa kanila, alam nila yung ginagawa nila, ha? Na ikaw yung matutulungan na mapagaan ng mga isipin mo. Okay, so paano ang plano nyo? Ihatid ba namin kayo o sasama kayo sa kanila muna? Anong plano nyo? Ihatid namin kayo o sasama kayo sa kanila Pag po muna? may lakad talaga kayo, gano'n na lang kami tarangka. Okay, May lakad pala sila, pabayan yata. oo, siguro. Okay, sige. So, paano guys? Di ko alam. Ihatid na natin sila sa kanila kung hindi kayo sasama kalatil, hindi. Pero kung sasama kayo, okay Hindi po. naman. Hindi pa ko sasama. Okay, sige. Okay lang naman. Kung sasama kayo, di maganda din makagala kayo. O sige, tara. Tara. Punta na rin tayo. Kasi po wala naman igagala. Wala naman ho igagala. Para nakabuntot lang. At matapos nga namin sa PNP, ay kami naman ay mas minabuti na ihatid na rin sila ate niya. Para nang sa ganon, safe na rin sila na makauwi sa kanila. Kasi nga, alam nyo naman na nagkakaroon ng mga pagbabanta nitong mga nakaraang araw. Okay, so ngayon nagbabiyahe naman kami nila ate niya. At sila ate Lindy nagbaba na, tsaka si ate Isel kasi may mamimili daw sila. Nakala ko naman to sila ate niya masama para makaano din, makapasyal-pasyal. Uuwi na lang daw. At ewan ko dito sa mga to. Yatamad siguro at mainit. Ubong-ubo kasi si... Ay, uubo. Oo nga pala. Okay, sige, tama. At diretso na tayo doon sa teacher ni ha? Ni ninyo. Okay. So guys, pupunta tayo sa teacher para makausap natin. A significant life, just what it was needed. Clean in the blackest night, cloistered in injustice dead, and in the eyes of time.
guys, so ngayon dito na tayo kala Ate Ninya at gusto kong pag-usapan namin yung patungkol nga sa naging ano sa kanya kanina. Gusto ko ibahagi niya sa atin kasi kanina nagbigay din naman kami ng space kay Ate Ninya na sila lang yung mag-usap doon sa may room. Tsaka syempre baka bawal din yung camera kaya nagantay na lang kami sa labas. So hindi namin alam kung ano yung mga napag-usapan nila doon. So ano yung mga napag-usapan niya Ate Ninya? Mula po daw akong kung kailan po nagsimula po tatay sa akin magbaboy. Sabi ko, talaga po ako bata pa talaga. Ang laki ko po si Lia. 6 taon po ako. Kahipo-hipo talaga po ang tatay po sa akin. Kasi hindi ko na po matanda sa sobrang pong dami. Tapos pag po ako nang bubuntis, kung sino-sino po itutulong ako. Sabi po yun daw ang ama yung dating asawa ko at hindi daw po. Tapos po sabi sa akin si kuya kung nag-asawa rin ako, sabi ko opo, kung ilang taon daw po, sabi ko sandali lang kasi nagawa tatay po kasi habok akong pabalik kahit may dala po ang tatay ko makabalik lang ako sa kanya. Kasi minsan nasabi ko, tatay, bumalik daw ako para, yan na daw gagawa dapat gusto ko. Kasi hindi ko naman gusto, kasi kababuyan. Grabe, ano mga tinanong sa anak mo kanina? Yan po, kung kamusta daw, tungkol sa kanyang mamay, sabi daw ho sabi po mamay sa akin magbula daw po ako para may gagawin lang daw po sila inat. Ganyan po. Tapos po pag sa bahay, maglaro daw sa labas. Wag daw po pasok labas. Ganyan din po sa akin. Tapos minsan po natutulog po kahit maaga pa. Liwanag pa, papatulogin na po mata. Para lang magawa niya sa iyo yung mga bagay na gusto niya gawin. Nabanggit po yun doon, nababato daw siya, kayang mamigulo. Kininto niya lahat yun doon. Yung anak ni Ate Ninya na maliit, may mga parts siya na, halimbawa, tatanungin siya, then hindi daw siya makaka-response yung bata. Pero kapag pinaalala ni Ate Ninya sa bata, tsaka niya lang mariremind. Then kapag katapos ma-remind, tatanong ulit sa kanya yun, hindi na niya ulit alam. Sabi ko, natingnan po namin po si Lia. Maluwang daw po talaga ang buta. Sabi, nagalaw yung ama si Leia. Opo, na rin daw po. Yung harap daw po tatay. Yung dot-dot lang sa pipi, bata. Sino niyo po nagsabi doon sa kuya? Kasi nahuhuli po si Ninyo. Nakikita ni Ninyo? Kawawa tong bata kaya pala ito nagsasalita na ng Halika, Ning. Hindi ka dito? Ikaw ba minsan may nakikita ka na Sino yung kinakausap mo minsan? Nakikita mo ba sila? Hindi. Hindi? Pero bakit kinakausap mo sila? Naririnig mo sila nagsasalita? Anong sinasabi sa'yo? Yung mga kinakausap mo, anong sabi sa'yo? Anong sabi nila? Pwede mo ba sa amin sabihin? Kung anong sinasabi sa'yo? Anong sinasabi sa'yo ng mga naririnig mo? Napaiyak ako. Pinapaiyak ka? Bakit daw? Inaaway ka? Nakikipaglaro ka ba sa kanila? Kung minsan? Kung may kalaro talaga yun. Tingin ko parang may kalaro po siya kahit wala. Kasi sabi, laro tayo habulan taguan. Oh, bakit inaakit mo daw sila ng habulan? Ang ibig sabihin ba nun, nakikita mo sila? Baka nakikita mo sila? Ha? Nakikita mo hindi? Sagot, nakikita mo hindi? Ha? Sige na, sabihin mo sa amin. Mali mo, makita din namin sila. Nakikita mo sila hindi? Kita pa. Yung mga kawawa tong bata na to, late pa oh.
Grabe na yung ano niya. Tango po kung nagalaw po rin tatay. Sabi ko, hindi po. Yung pong nakulong po, nadampot ho ang tatay. Sanggol pa ho talaga ari. Kakaanak lang. Anak-anak ko lang po. Grabe naman. Oo naman to. Dito naawa din ako kasi Sa daming ulit-ulit sa akin si Kuya, gusto kong mapigilan na si Kuyang itigil lang. Sa Yung mga tanong. Opo. Lia, ngayon ba wala ka naman nakikita? Hindi mo naman nakikita yung mga kalaro mo? Hindi naman? Tuwing ano mo sila nakikita? Hapon, tanghali, gabi? O sa umaga? Kahit anong po oras, umaga, kahit anong po oras, kahit po gabi katabi ko, naglalaro po doon sa tabi ko. Naglalaro ng may kahunta. May kausap? Opo. Tabi-tabi. Baka sa daan. Ay, ganun? Opo. Pagkatakot naman. Para tumindig naman balahibo ko sa sinabi mo. Tutulog na. Nakakatakot naman, oh. Kung hindi pa ito sinabi nila Ate Lindy kanya, hindi ko rin yun malalaman na may ganun pala itong bata. Akala ko nga normal lang ito eh. Hindi pala. Dadaanan mo ngayon may kahunta mo kahit wala. Grabe. Gaano mo yung kadalas naririnig sa araw? Marami hong beses. Sa araw-araw? Opo. Okay, so sana Inay, nagpapayak sa akin. Sino naman? Lalabas ako sa pinto. Wala naman bata. ano kaya ang naging epekto dito sa bata, ano? Dapat ito guys matulungan ka agad dito ng psychiatrist kasi baka mamaya lumala. Doon naman sa part na sa mga nangyari, makakalimutan pa nga daw ni Lia yun. Pero yun nga, yung ganitong part na nasa kanya na, yung damage na yun na siya ay may mga nakikita, may mga naririnig, kinakausap niya. Ayun yung dapat magamot sa kanya. Ang sagot naman ho diyan si Kuya. Lia, anong gawa sa iyo mamay mo? Hubo daw, palit tinapay. Sa kanyang kuya yun, nangyayari. Lia, gusto mo bang makita ulit si tatay? Hindi. O, yun ang tama ha. O, huwag mo na siyang gugustuhin na makita ha. Good. Sabi nga Kuya sa akin kung dadalawin ko daw ngayong Pasko, sabi ko ayaw ko na talaga po. Yung nga pong nabalita ko pong may sakit o ospitalin, wala na po talagang awa bilang anak. Yung pong iba na aawa, sa akin talaga nung wala na. Sabihin ako'y anak rin. Kasi nakakahilit talaga doon sa maraming anak babae. Hindi na ama. Kasi mabait yung ama kahit lasing. So, Ate Ninya, meron pa akong kailangan sabihin sa'yo. Sinabi kasi ng psychiatrist kanina nung pagbaba ninyo na kinakailangan po ninyo ng matinding gabay mo. Ano? Gabay nila Ate Lindy, nila Ate Isil. Kailangan nila ng matinding gabay mo. Lahat ng apo dito naggabay ko. Elis ka ninyo naman parang lampas din. Lampas doon. Kasi Ate Ninya, kung naisip ko lang na kung yun yung kailangan ninyong gabay at sinabi din sa akin nila Ate Lindy na medyo hindi mo nga daw talaga kaya yung anak mo o hindi mo maibigay sa kanya ng talagang yung gawain din ng isang ina dahil siguro na sabi mo nakikita mo sa kanya yung tatay mo. Naunawaan naman nila Ate Isil yun. Lalo na po pag po talaga kabat siya. Maging sila naman din daw, nakikita din naman nila kay ninyo si papa mo eh. Oh. So, naunawaan naman namin. Yung kaya nga sabi ko, baka ang solusyon doon na magbibigay ng tamang kay ninyo ay sa mga madre. No? So, pero ito guys, hindi naman to basta-bastahan porque sinabi natin ganito agad. May dadaan tayo sa procedure. Punta tayo ng kumbento, ikwento natin yung buhay ni ninyo.
Tapos, siyempre may ano ulit, may final ano ulit tayo sa mga kamag-anak, kalahati niya kung papayag ba talaga sila na madala doon yung bata. At siyempre, sisiguraduhin natin dapat na kung makakapag-aral yung bata doon. Yun yung mga kailangan natin siguraduhin. Hindi basta-basta na ibigay na lang dyan, bahala ka na. Hindi naman ganun. Kailangan natin siguraduhin lahat na sino niya yung mapapabuti talaga, hindi mapapariwara. Okay. Tara guys, baka sakali tayo makapag-usap doon sa may-ari ng tubig dito na kamag-anak nila Ate Ninya. Baka sakali na lang na mapakiusapan natin. Kawawa man yung anak mong babae na yan pala, oh. Hindi ko talaga alam yun Ate Ninya, sa totoo lang. Hindi yan po, maraming alam din hindi yan. Marami nakakaalam. Nakala ko po ito anak mo, normal, okay lang siya. Wala akong kaalam-alam na may pinagdadaanan pala siyang ganyan. Kawawa naman. Tatanong tayo sa inyo. Kusapin natin para ano. Ay! Nay, magandang hapon ho. Ay, tatay. Tay, magandang hapon ho. Mukhang may lakad ho kayo ah. Tay, magtatanong lang sana ako sa'yo. Saan kaya sila Ate Ninya pwedeng mapakabitan ng tubig? Yung magbabayad kami buwan-buwan, ganun. Hindi, susubukan muna din sa amin Kung mag-aari. kung maaari, dahil hindi naman pwedeng sasabihin ko siya, sige na. Opo. Hindi susubukan sa natin kami. Sige po, salamat. At itatry daw pala Ate Ninya. Tapos kung pwede, di kami yung bahala magbayad kala tatay. Ano? Para kayo po ay magkaroon ng tubig kahit paano. Hindi ko lang, para makakabili na lang. Opo, sige po, kami pong bahala dun. Sabihin nyo lang po sa amin kung gaano kahaba yung kailangan. Tapos ano yung mga gamit pa na kailangan. Kasi mukhang hindi po maasahan sa pagtatabo yung panganay nito eh. Ano bang kastado sa isa? Dili doon natin na Di ko po alam kung anong problema. Hindi ko po alam kung anong problema eh. Kaya nga po sabi natin niya, baka dito daw po ay baka sakaling makiusap, ganyan. Ano naman ka na, hindi ka nasagot ko na sa'yo, pwede. I-try mo muna daw kung ano magiging aksyon dahil Okay. kung una nakakabit. Okay. Baka sabihin pwede ka, yung nakakabit na din. Okay po. Baka Sige po. yung ibabayad mo malaki sa kanyang halaga. Sige po tatay ha. Sige, kakausapin ko din doon ha para malinaw. Di kapulungin mo, kung talagang hindi approve sa kanyang sinasabi mo, Opo. hindi dito ko Sige, pa. salamat po tatay. Napakabait niya tatay. Salamat po tay ha. O Ate Ninya, may sagot na yung problema mo. Salamat ulit. Bilis ng kay tatay ka magpasalamat. Hindi sa amin. Hindi, alam mo kayang hindi naman pwede yung pagdamot. Nagsasabi naman ang totoo. Opo. Hindi mo tugon eh. Ngayon kung sabihin ko sa iyo na kaya naman ako nagpakon muna sa iyo na try mo muna daw kung Opo. ano magiging ko niya. Hindi Kung hindi okay, tsaka Thank you tatay, maraming salamat. O Ate Ninya, ha? Doon muna tayo makikipag-usap kala nanay. Kung sakaling hindi talaga ari, di baka magawa nila tatay tayo ng paraan na mapagbigyan, ano? Salamat po tatay ha, napakabait niyo. Salamat po. Basta kung anong kailangan man, wag sasabihin niyo lang po sa amin. O kung sakali man. O, sige po tay. Ha? Thank you tay. Salamat po. Tara. kaya naman niligaw naman niya. Areho, nagka-camera. Thank you, tay. Nay, salamat to, nay. Tara. Okay. So, paano Ate Ninya? Try ko din kausapin si nanay, ha? Kung siya man ay, kung di talaga okay. At least, ayan, hindi na natin kailangan magpaposo kasi dito naman si tatay. Kasi dito may tubig sila. Kailangan lang natin ng hose. Then, babayaran monthly. Yun na yung kailangan natin. Okay. Paano Ate Ninya? Sige po. Ako na lang pag-usap sa kanya, ha? Kung kaya sa message ko na lang kausapin para mas ha? Sige.
pag bukas o sa isang araw, kung bukas makabalik kami, pa-check up na natin yung anak mo. Ha? Pwede pa hapon. Sikapin namin, ha? Okay. Unin nyo, magpakabait ka sa mama mo, ha? Sige. Siglit muna kami, ha? Okay. Tara. They sing hallelujah. They sing hallelujah.